Alright, so for today's video is for to those who's Davaoenyo English. Hindi, magandang hapon mga gala. So itong video na to ngayon ay iaalay ko sa mga Davaoenyo o OFW na baka na-miss nila ang bayan nating pinakamamahal na Davao City. So Boulevard of Broken Dreams. So sana naman mga nanonood naman nito na hindi taga Davao, na mga taga Luzon, Visayas, taga Iloilo, Bacolod, Cebu, taga ibang parte ng Mindanao na kakasubscribe lang sa akin itong nagdaang mga araw. So gusto ko po ipakita sa inyo na ito po yung Boulevard ay isa sa pinaka mahaba, one of the longest avenue or one of the longest streets sa Davao, kung saan matatagpuan na maraming mga housing. Walang shopping malls dito within the street. Wait lang ha. Yun pala yung Rojas Avenue. Yun naman yung pinaka-iconic namin na kalye, kasi sa gabi ginagawa siyang night market. At ito yun, balik tayo sa Boulevard of Broken Dreams. So sa Boulevard Street pa lang mahagalang mga kakasubscribe pa lang dyan na hindi alam pa ang Boulevard. So, meron tayo dito parang mga 4 na barangay. So saan ba yun? Barangay Bukana sa may 37, Dasdi, 32, 33. Mga ilan ba mga taga Davao dyan? Kumusta nga kayo dyan? Kaya comment ka ilang barangay meron tayo dito sa Boulevard. I think kasi mga 4, 5 no? So dito pa lang million almost yung population. Tapos kung sa Pilipinas ang pinakamalaking barangay na may siyang pinakamaraming population, millions, na parang syudad na rin ng Davao ang population niya, ay itong Barangay Holy Spirit, Quezon City. So dito naman sa Davao, meron din kaming pinakamalaking barangay in terms of population, or I don't know kung land, basta sure ako sa population, Barangay Bukana, Barangay 76 Das, anong Das ba yun? Basta Barangay 76 Bukana, Davao City. So yun, Bukana District kung tawagin. Bukana District kasi marami siyang sakop, no? Parang yung Ecoland, yung Times Beach. Di ako sure sa Matina kung sakop pa ba. Yun, Ecoland, no? Sandawa. Ito na area na to dito sa unahan, yan Bukana, sakop na to dito mga Hagala. Pero maaaring may mga supply ako sa information. So Davaoenyo, andyan na kayo, alam ko. And I stand corrected. Basta dyan galing si Kapitan Ulan-Ulan, si Kapitan Nograles, no? Si Carlo Nograles ng IATF na congressman din. So dyan sila, yun yung parang training ground nila or training field or training ground sa kanilang political career. Doon sila nagsimula as barangay captain, iski chairman or something. Basta dyan sila nagsimulang manungkulan sa barangay na yan. Ito yun, ito. Dyan ngayon na lang yan. Diba napapansin nyo traffic? Bakit traffic tong lugar na to dito? Kasi nga, siya, housing area. Maraming mga bahay-bahay ba. So itong lugar na to, yan may nakalagay Erico Nograles. Diba? So baka hindi nyo kilala si Erico, ang Nograles apelyido, wag na lang yung pangalan, individual. So Nograles family is a political family, no? So mula kay Prospero Boy Nograles, yun ang yun yung ginawang house speaker ni Gloria Arroyo. Tapos siya yung nakaalitan ni Mayor Rodrigo Duterte dati. Pero so far nag-concede naman siya, no? Kumbaga parang okay na sila nung time na naging president na si Mayor Duterte. Kumbaga multiple times talaga sila na nag-attempt na tapatan, no? Sa politika, sa eleksyon si mga Dutertes. Pero syempre Filipino, Davaoenyo really love the Dutertes. Tapos Boulevard, ito yun, no? Isa to sa pinakamahabang kalye sa Davao na siyang tinitirhan ng mga Davaoenyo. So maraming tao dito, maraming population. At ako rin ay dito ako nabibilang, no, na barangay Boulevard.
So traffic siya kasi nga maraming mga pedestrians, maraming crossings and intersections. So, although wala ka makikitang galing sa kabilang kalye patawid kasi may barricade, bawal yung masakyan except dun sa may Rojas. Ay wala palang Rojas Avenue to Boulevard pag ganun, no? Wala. Ang meron lang ay dito sa may San Pedro. Ayun, no, meron ng ano dito auxiliary kasi meron ng sagasaan mga gala. That's the Filipino culture, no. Tsaka na tayo lalagay ng I mean okay na rin yun, at least may action, no. Meron silang ginawang hindi talaga sila ganun katigas ba ang mga ngoso, ang mga pagmumukha ng mga kapihan. Wait lang, daily grind coffee, specialty coffee. Dating ano yan ha, Merco. So, one loss, 1,000 is coming. So, yan po yung lagi nating tandaan, no? May mga nawawala mga establishmento na ating kinalakhan, pero may mga pinapalit naman na bago na mas masarap, mas maganda. So, yun, kape. Okay, balikan natin ano, nasagasaan doon yung bata, 9 years old, no? So, rest in peace, no? Sa bata, sana. Okay na siya. Tapos, ngayon, may nagbabantay na mga auxiliary o ano pa man tawag doon, yung mga pinabayaran natin sa ating honorarium, local government, no? So, ganun lang talaga sa Pilipinas. Ang dami kong mga napuntahan na lugar na napakaluwag ng kanilang security measures and security protocol. For example, pumunta ako ng Montalban. Alam niyo yung Montalban, sa may Rizal ho yun mahagala. Meron silang Wawa Dam. Wawa Dam isa sikat po yun na tambayan, puntahan ng mga taga Manila lang din, no? Yung gusto talaga magdiwaliw, gusto mag out of the town, gustong makalanghap ng sariwat preskong hangin, gustong makita ng mga greenery and the mga green leafy plants, or gustong makita ng mga mountainous areas, basta natural, no? Hindi siya man-made like nakakapagod na kasi manirahan sa Maynila. Ibig ko sabihin nakakapagod na araw-araw puro traffic, puro sasakyan, puro alikabok, puro ganong mga senaryo. Ang mga nakikita ko nila, very bustling na city, super crowded at napakaingay. Basta darating talaga yung time na mapapagod ka sa ganong setup ng iyong lifestyle, no? So gagawin mo talaga at least man lang twice a month or once a month or every week, no? Once a week ka lalabas ng Metro Manila. So, yung Wawa Dam ng Montalban, Rodriguez, Rizal. Montalban is yun yung old name ng lugar. So, ngayon ay binago na siya, ginawa na siyang Rodriguez, Rizal. So, yung Wawa Dam na yun ay hindi na siya function as dam talaga, no? Hindi na siya ginagamit for yung kagaya dati, yung mga Lamesa Dam, Eco Park, mga hindi na. So, parang ginawa na lang siya, pasyalan na lang, parang ganun. Bakit nga pala mahagala ang daming mga dam sa Pilipinas na hindi na ginagamit, hindi na gumagana? What's the reason behind English? Okay, so balikan natin yung Wawa Dam. May mga bangka kasi doon, walang mga cutting, which is normal kasi hindi naman siya dagat, hindi rin siya lake. Kumbaga ano siya ba, ilog lang talaga siya, na maliit lang talaga. So very tiny or very small and limited channel lang talaga siya ng tubig pababa. So ang mga bangka doon na tumatakbo, na nanakbo is ano lang siya, walang cutting kasi dapat maliitan, tsaka made of fiber plastic something, basta yung fiber hindi siya gawa sa kahoy or metal. Tapos di makina. Tapos parang napapansin ko talaga siya na may lalim, no? Yung alam yung mga hanggang dibdib ko ha. So ang height ko pala is almost 5'7" na ako mahagala. So just so you know, no? So 5'6", almost 5'7" po yung height ko. So sa Pilipino parang I don't know kung average na height ba natin yan. So yung dibdib hanggang liig na lalim, malalim na ho yun para sa mga bata, mga babae, di ba? Kasi mga babae hindi naman lahat talaga ay umabot ng 5'6", di ba? Mostly 5'4", 5'3", 5'5", di ba? Iba nga 5 flat na. So ngayon kung out of balance yung yung bangka, kasi nga wala nga siyang katig. Ang katig kasi, alam niyo yung katig, yung kawayan ba na ganon, di ba, bangka, tapos may ganon na katig. Ang purpose po nun ay balancer, no? Pang balanse ba ng bangka. Ngayon, kung talagang na-anticipate ko talaga, what if kung ma-outbalance, no? Tataob. Tapos tatlo lang kami na mga lalaki na marunong lumangoy, tapos the rest is mga babae. Alam niyo yun. So, maaaring mayroong mangyaring hindi maganda, pwedeng malulod, mamatay. So, kumbaga, so far. Wala pa naman akong narinig doon na nahulog sa bangkat na matay. Pero may nangamatay, nalunod na doon sa tubig kasi lasing, ganun.
Parang habang naglalakad daw sila sa kalasingan, naglalakad sa gilid ng bangin kasi yung Wawa Dam. Don't worry kasi ito mga pinasasabi kong Wawa Dam, ipipist ko po yung yung link channel. Link po ng video na ginawa ko po na vlog sa Wawa Dam na yun. Para ma-anticipate, para hindi kayo din na sasakit ulo nyo or mamamblema. Alam ko, meron din kayong mga iniisip sa buhay tapos dadagdag pa to, di ba? Ano kayo to pinagdadaldan ni Gala na Wawa Dam, di ba? So, siya, meron mga dalawa to tatlong tao doon na mga lasing daw na, pero hindi sabay-sabay different cases, different dates, different timeline. So, siya, bali nahulog, parang ang istorya daw ay meron daw mga syokoy, gano'n, ng mga kung sea creature, kung dagat, naman ang tawag sa river, river creature, gano'n, no? Hinila daw, parang hinatak daw yung yung paa papuntang tapos yun nalunod patay. And yun, sasabi ko parang bakit nila yata, kasi ang mahal pala ng pamasahe, so per head is 25 pesos. I don't know kung mahal siya, pero para sa akin mura lang pala siya, hindi pala siya ganun kamahal. Mahal siya para sa mga naninirahan ng mga taga doon, yung daily life basis talaga nila, yung pagsakay ng bangga para makapunta sa bayan, para makapagpamalengke or makapaghatid ng mga goods nila, mga crops and mga products. So yun, sabi ko parang kailan kaya kikilos, parang nananawagan ako doon sa kinauukulan, sa maaring Barangay San Rafael, kasi Barangay San Rafael yun jurisdiction ng Rodriguez. Sabi ko sana man lang wag aantayin, wag sana dumating sa point na may mamatay na buong grupo, buong pamilya, buong magkakasama pamilya o ano ba tawag diyan. Group of people na namamasyal, sumakay ng bangga, tumaob at nangalunod patay lahat kasi yung lalim na hanggang dibdib ko sa taas na 5'6" ko, almost 5'7", tapos dibdib malalim na ngayon para sa mga bata, matanda at mga babae, diba? Plus dagdag pa natin yung napakalakas na water current kasi bukid yun pababa, diba? Padaos-dos hanggang dam. Yun. Tapos pangalawa, yung ito pa, meron pa silang medyo lack of security measure din sa lugar. Yung tawag nito, yung mga nagsasaksakan, gano'n, hold up. Although so far wala pa rin naman. Kasi ako namang anti ko sa tao na kapag ka namamasyal, ako talaga ay nagtatanong, kinukumusta ko talaga yung crime rates. Kamusta naman po yung mga crime rates incidents dito, gano'ng kataas, may mga namatay na ba dito, hinold up, nanlaban, patay, gano'n. Wala naman so far. Pero doon sa area na yun, sa Montalban ulit, doon sa may Wawa ulit na dam na yun, may mga magjowa na talagang kinahasa yung babae, high school or college, nag-date doon sa area na yun. So yung babae ginahasa, tapos yung lalaki pinatay. Yung lalaki, yung babae naman yun, ginahasa, tapos tinapon sa bangin. Yung mga ganong insidente, mga ganong senaryo. So Rodriguez Rizal. So yun lang, kumbaga nasasabi ko na ito, mas maganda pa to dito, itong ginawa dun sa may Jehovah's Witnesses, kasi after nung may nasagasaan na bata, kumilos na sila kaagad, hindi nila aantayin pa na may mangyaring pangalawa, pangatlong nasagasaan na bata ulit, di ba? So nilagyan na nila ng auxiliary doon, or ang tawag yan, yung mga enforcer. So at least hindi na maulit yung insidente. Pero yun ang kumbaga tayong mga Pilipino, kung kailangan pa talaga natin may mga tayo, may mauntog, may madisgrasya, bago tayo maggawa ng paraan. Diba? Hindi pwedeng security first. Kumbaga, 'di ba nga may kasabihan sa mundo mayroong tatlong klase ng tao, 'di ba? Yung stupid, clever and wise. Stupid po yung mga gumagawa lagi ng mga trouble, yung lagi nasasangkot sa gulo na hindi naman, tapos lagi siyang napapahamak, gano'n, Clever naman yung mga taong hindi takot napahamak or hindi takot na masadlak sa gulo, pero kaya naman niyang lutasin lahat, kayang lusot-lusotan. Mahilig siya gumawa ng trouble sa buhay. Pero yung wise, yun yung mga pinaka-wise, yun yung mga nag-aabay talaga ng trouble, di ba? Yung hindi na talaga kailangan, hindi na aantayin ba na may mangyari pa bago umuiwas, di ba? Parang ganon. So security measure, security protocol, or mga safety first safety first na mga safety first protocol or safety first movement, mga ganun. So yun, ang masasabi ko lang is ito for today's video, para nga sa mga Davawin yung OFW na namiss ang Davao City. Ito po yung lugar po natin. Time check pa tayo dito, it's 4:24 na ng hapon, mag-aalas 5 na, kaya ang traffic is very given na yan,
Hindi na siya surprise sa mga taga Davao. Alas 2 nga, talaga pansin ko, alas 2, alas 3. Marami ng mga sasakyan sa kalsada. Congested na siya. So what more pag itong oras? O nga pala, dating LTO. Dating LTO dito. Ngayon wala na. Lipat na yung LTO sa may Kimpo Boulevard, Ecoland, fronting SM. Napakadaming mga development progress or mga under construction development dito sa Davao, no? Sabay-sabay, grabe. Kaya ang dami namin vlogger pero hindi talaga namin lahat napuntahan. So sila, shout out sila, no? For example, si RPV Moto Vlog, itong sila Kuya Dayo, sila Lakbay Pangarap. So talagang at saka si Sir Romeo sa Baldan, talagang sila yung laging nagko-cover doon sa may mga viaduct, ulas, mga flyover, mga tunnel, mga underpass, subway, underground, kung ano pa na doon na area. Kasi hindi ko na mapuntahan yun. Sobrang na malapit or malayo. I don't know kung malayo. Parang feeling ko malayo, no? Kaya nga hindi ako maka-access doon, eh. Hanggang dito lang ako sa may Poblacion District talaga, ikot-ikot. Kasi ang dami rin kasing ganap dito sa downtown area. Ang daming ganap na hindi ko na kayang isingit pa yung mga ganong area. Kaya sila na bahala sa may northern part of Davao or central part of Davao. Basta, so yun lang siguro mga kagala. Maraming salamat sa mga nanonood dyan. So ito ay napakahaba na ng video. Sana nagustuhan nyo. Yun, so bumaba na tayo, Ecoland. Ganda nung jeep na sakyan ko, in fairness. So yun naman kasi hindi pa yun umabot ng 15 years, no? So the moment na bawal na ipapamasada yung mga jeep dito sa Davao, kasi phase out na nga siya dahil sa HPBs. So yun, pwede pa yung gumana, patakboy sa city kasi as a private car or private vehicle kasi hindi pa siya lagpas ng 15 years. Bye bye!